Uhayo, so ayan, bago tayo pumasok ng trabaho, iinom mo tayo ng roasted barley. Dahil malamig na dito, mainit na tubig yung gagamitin natin. Labas ko nga ng bahay, so ayan, napakaliwalas ng panahon. Siyempre, didiligan mo natin itong mga nigi natin dito sa loob ng greenhouse. O diba, napakalaki na itong mga nigi natin. Ito nga pala yung mga pinunla natin nung nakaraan. Tatanggalin muna natin itong mga plastic kasi pagdating ng tanghali, medyo mainit nga dito sa loob ng greenhouse. So tara, punta na tayo sa atake at tayo mag-harvest na ng mga negi. Para nga pala sa mga nagtatanong ulit kung ano yung agency na nakatulong sa akin kung bakit nakapunta ako ng Japan. Ang agency ko nga pala is WC Agency. Pwede nyong ma-search yan sa may Google. Pwede kayo mag-email doon kung ano yung mga pwede nyong itanong sa agency. Sasagutin nga din natin tong tanong na to kung pwede daw ba mag-apply kung ALS graduate. Pwede po. Sa totoo nga lang, parang mas marami pa yung mga nasiselect na ganyan kasi pagdating mo dito sa Japan, hindi na tiniyatanong ng amo mo kung ano yung natapos mo kasi nga pagdating dito, pare-paras na tayo ng trabaho. A few moments later. Pagkatapos nga pala namin nag-harvest, so ayan, nagbibilang-bilang na siya ng mga bagya. Sabi nga niya, bibili daw ng mainom kasi nga medyo napagod nga sa pag-harvest ng negi. Tapos bigla akong napaisip, saan ako bibili? Wala naman tindahan dito sa Japan, kako. Tapos bigla ako na lang naalala, oo nga pala, meron palang jiduhan bike dyan sa tabi. Bakit nga ba? Walang mga tindahan, hindi uso dito sa Japan, yung sa bahay-bahay lang na tindahan. Kaya pag napunta ka dito sa probinsya, dito sa Japan, ay grabe, napakahirap naman talaga bumili kung ano-ano. Mas lalo sa amin dito, talagang liblib yung lugar na napuntahan namin. Kaya pag pupunta ka ng supermarket, ang layo pa ng babaykin mo. At saka pagdating mo dito, hindi rin uso yung mga commute, na sasakay ka na lang ng jeep o kaya tricycle. So tara, bibili mo tayo ng mainom. So pupuntahan na natin yung sinasabing nanay, nagduhan Mikey. At eto nga yun, may kita mo naman talaga dito sa paligid. Talagang napakatahimik naman talaga, wala mga katao-tao. Dito na nga tayo bibili ng mainom at ito na nga yung sinasabi ni nanay na jiduhan bike o diba pag bibili ka dito walang bantay, pasok mo lang yung pera mo at kusang lalabas na yung in-order mong inumin. At ito na nga mga kasaka at palis na nga tayo dito. So ayan, inom-inom muna tayo dito. Ito nga pala yung nakuha kong inumin, kape na malamig na nga yung kinuha ko kasi nga medyo napagod sa pag-harvest kahit winter o diba sabi ko nga nuduga ka white tirudan eh. At yun yung sabi ko kay nanay, ito yung lalamunan ko kaya malamig yung kinuha ko. At ito naman si nanay o diba yung kinuha niya talagang healthy living naman talaga si nanay no? Kasi yung ininom niya at yung binili ko sa kanya is lemon juice. 5 hours later. Pagkatapos ko ng trabaho, diretso kaagad ako dito sa greenhouse at titignan ko nga itong mga tanim nating pichay dito. Ito na nga pala yung tinanim natin nung nakaraan. O diba, napakalaki na itong mga pichay na to. Mga konting araw na lang, mapapakinabangan na natin to. Malaking tulong din naman talaga kapag may tanim tayo, no? Kasi hindi na tayo bibili sa supermarket na kung ano-anong mga gulay. Kasi itong pichay, marami nang pwedeng gawing lutuin dito. Haluan lang natin ng sardinas to o kaya maglaga tayo ng karne. Pwede na to. At dahil tuyo na nga itong lupa dito sa loob, so didiligan muna natin to para mabilis siyang lumaki at mamaya mapapakinabangan na natin. Pagkatapos ko nga pala magdilig, so ayan, ginala ko muna tong aso kasi nga ang ingay-ingay at mukhang nagpaparandam nga siya sa akin. Nabuburyong na rin siya kung saan siya nakatali. Medyo maliwanag pa naman ang panahon, so ayan, naglakad-lakad muna kami doon sa paligid. Palibot-libot muna tayo para naman ma-refresh tayo at hindi lang naman tayo at pati yung aso. So kung kita mo naman yung aso, talagang excited siya na makagala. Grabe rin talaga itong napuntahan natin na lugar dito, no? Talagang liblib na liblib at talagang kapag hindi ka introvert dito, talagang mabuboring ka. Kaya tayo na mismong gagawa ng paraan para hindi tayo maburyong. So ayan, hanggang dito na lang siguro yung video natin. So yun lang mga kasaka, follow for more.